one, this is the Triumph Speed Triple RR 1200. You can notice, ito ang para sa mga taong mahilig sa sport bike, mahilig mag-race track, mahilig mag-track day, pero gusto ng retro styling. So yun. Kapag tiningnan natin, iba, di ba? Standout eh. Anong nakapagpa-standout dito sa motorsiklong to? Dahil ba Triumph siya? Well, hindi naman agad-agad nakikita ng mga tao yung tatak from afar. Dahil ba isa itong sport bike? Pwede. O baka sa swabing tunog na pinoproduce ng makina at exhaust nito? Pwede rin. Baka naman dahil rin sa eleganteng old school na linyahan ng bike na ito, yung half fairing na nag-emulate sa mga cafe racer noon. Baka yung kagwapuhan na yan yung nakita nila kaya ito yung ginamit sa pelikula ni Gal Gadot na Heart of Stone. O ha? Sinakyan pa ni Gal Gadot. So ito nga mga pare, no, yung round headlight, that speaks volume. Triumph, bilang mayaman sila sa heritage at history, UK brand, di ba? Sikat sa mga Bonneville. Well, this embodies that. Tapos, the styling is married to the very, very aerodynamic front clip. Tapos, syempre, old looks mixed with modern materials. Diyan papasok yung mga carbon fiber natin. Electronic suspension, everything you can adjust just using the selector over here on your left hand. Everything on the fly, pare. Dahil sa naging experience ko sa naked version nito, yung Speed Triple RS 1200, dyan ko napagtanto na ang lupit pala talaga ng Triumph sa blending ng materials. Pwede naman nila itong paliguan ng carbon fiber kung saan-saan, di ba? Pero hindi. Meron lang mga key parts na hindi lang magsaserve functionally dahil gumaang at tumibay dahil sa carbon fiber, pero aesthetically, very appealing din. Aesthetics. Magandang usapan yan. Bilang isang taong medyo may matinding OCD, may napansin lang ako dyan sa aesthetics na yan. Dito sa part na to, medyo nagtataka lang ako para dito sa Speed Triple RR 1200 natin. No? We can see here, meron tayong foot peg. Balance yan, ganun din sa kabila. That's even where the exhaust pipe is mounted. Malinaw? So, foot peg. May angkas, pero you have this solid cowling here. Medyo wala akong nakikitang pillion seat dito. I wonder if meron. Tawagan natin si Migs. Tanong natin kung meron. Hello, paring Migs. Kumusta? Oh bro, kumusta? Okay pare, tatanong ko lang kung itong Triumph Speed Triple RR natin, meron ba talaga itong passenger seat? Meron ba itong pillion? Kasi nakikita namin, may foot pegs dun sa likod, yung isa kinakapitan pa ng tambucho. Yes, okay. Bukod sa pillion seat, kasama dun yung manual, yung extra key, and all the pertinent documents upon purchase. Okay. So, huwag kang mag-alala kung gusto mong magsakay ng backride sa Speed Triple 1200. Okay, thank you bro. So fine, pwede. Pwede lagyan ng pillion pero change my mind. Tingin ko sport bike hindi talaga dapat nilalagyan doon. Sa totoo lang, para sa ganitong klaseng bike o sa kahit anong sport bike, tingin ko ay di naman talaga dapat inaangkasan. O baka ako lang yun. Ang hirap eh. Nahihirapan lang ang rider, nawawala sa balanse ang motor, nahihirapan si angkas at hindi magandang tingnan talaga. You can disagree here. Pwede nyo akong kontrahin pero para sa akin, ang tunay na sport bike ay yung kagaya talaga ng silhouette na nakikita natin sa MotoGP. O tulad nga ng sabi ko kanina, baka ako lang yun.
Habang gamit ko to, di ko alam kung ang lahat ay in the psyche lang ba. Yung feeling na parang mas malakas ito kaysa dun sa naked na RS1200. Pero ang totoo, they are both riding on the same chassis, engine, and transmission. Parehong may 1100cc triple engine with the battery smooth 6-speed transmission. At equipped pareho ng quick shifter for both up and down. As in, yung fairings lang talaga ang nadagdag dito, bilog na headlight, at ang mas subsob na riding position. And that, I guess, is what gives this bike the feeling na parang ang tulin-tulin mo. Para kang naka-Superman position, and when you tuck in while brutally accelerating, lahat dito sa bike na ito, pakiramdam ko ay nabubuhay. Yung geometry, it just works well at high speeds, maliksi at very graceful. Yung tulin niya, confidence-inspiring, spot on ang handling dahil sa makapit na mga gulong, at yung engine braking, spot on. Yan yung nakakapagbigay sa bike na ito ng mechanical grip kaya kapit na kapit sa ground. At yung power mula sa makina ay naitatransfer very efficiently sa kalye. Ang resulta, savage acceleration. Very precise din tumirada sa mga corners. Malakas rin ang preno, making it more confidence-inspiring. Sa tingin ko, ang nagawa ng Triumph dito mga kapatid ay ang perfect blend ng old school styling at yung premium build quality na kung saan talaga nakilala ang Triumph. At bilang isang nakakailang beses na rin nakapag-review ng mga motorsiklo ng Triumph, masasabi kong they did it again. Another bike na perfect tool para iparamdam sa rider na espesyal ka tuwing sasakyan mo ito. And another bike na artista. Daming motorsiklo ng Triumph na nakarating na sa big screen at isa na ito dun. Pero mga chong, kung trip nyo ito, suggest ko, check nyo rin kung kakayanin nyong mamuhay kasama siya. Yes, panalo ito kung mahilig kang mag-track day. Hindi ko man na-testing sa track ito, well, I can tell. Nakita ko kasi itong tumakbo dun sa recent Army-Navy Club 200 Endurance Race. And it did well. Racing with the Titans in the sport bike category. Pero sa realidad ng traffic natin dito sa Pilipinas, nakakapagod yung subsob na riding position dito sa totoo lang. Yes, gwapo ito at attention grabber talaga kahit saan. Actually, walang ibang sport bike sa ngayon na may retro styling dyan katulad nito. At sa totoo lang, kung kasing tangkad ko kayo at 6 feet tall or more, medyo cramped na tayo dito sa bike na ito ha. Hindi ito ang pinakamalaking bike out there at medyo may bearing yan. Pero wala eh, sport bike, ganun naman talaga. Ganun naman talaga in the pursuit of aerodynamics, lightweight, and handling. And lastly, the price. 1,350,000 para dito sa ating Speed Triple RR. Yes, guwapo. Yes, retro styling. Yes, sport bike, aerodynamic, electronic suspension. Pero sa ganyang halaga, pipiliin mo ba to? O doon ka na lang sa naked na variant. Ito yung Speed Triple RS.